Salamat po sa Diyos sa panibagong pagkakataon. Today mga kapatid, tatalakayin natin ang "It's over for me, but God is not." Paano ba nating sasabi na it's over na? Kasi dito sa internet, sinasabi nila it's over kasi alam na nila na mabubuhay sila na mag-isa, magiging matandang binata na. Na isang bagay na na tanggap ko naman, na alam ko naman sa sarili ko na pangit ako, hindi ako gusto ng crush ko. Kaya bilang pagpapakumbaba, ano, bilang pagpapakumbaba, hindi na lang ako mangungulit, okay? Ilalagay ko na lang yung sarili ko sa sa lugar, okay? Huwag akong magpapalalo ng mataas o at hindi rin ako magpapakababa ng kasi pag nagpakababa ka, merong tinatawag na parang pagpapalalo, okay? Kasi hindi kalooban ng Diyos ang iyong ginagawa. Kaya bilang Kristiyano dito sa YouTube na kinakalaban yung mga black pillars na na may mga pagtatangi. Pero sa tingin ko hindi pa rin it's over para sa Diyos. Okay? Ang Diyos ay pag-ibig, kaya tinuturo niya sa atin na mag-ibigan din tayo. Kasi si Kristo ay umibig sa atin, binigay niya ang kanyang buhay para mailigtas tayo mga tao. Ganito, ito yung talata na binigay ni Kristo, sinabi ni Kristo sa Mateo 5:44 at 48. Dadapwat sinasabi ko sa inyo, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang sa inyo'y nagsisiusi, upang kayo'y maging mga anak ng inyong Ama na nasa langit, sapagkat pinasisikat niya ang kanyang araw sa masasama at sa mabubuti, at pinapaulan sa mga ganap at sa mga hindi ganap. Sapagkat kung kayo'y iibig sa mga nagsisiibig lamang sa inyo, ano ang gantin ang iyong kakamtin? Hindi ba gagayon din ang ginagawa ng mga maniningil ng bihis? At kung sa mga kapatid lamang kayo ang inyong babatiin, ano ang kalabisan ng ninyong ginagawa? Kundi ba gagayon din ang ginagawa ng mga himtil? Kayo nga'y magpakasakdal gaya ng inyong Ama sa kalangitan na sakdal. Base sa nakasulat dito sa Biblia na tiningnan ko na lang sa screen ng computer, kasi tatagal kapag binasa ko pa, hinahanap ko pa sa Biblia. Sa tingin ko, ganito, sabi ni Kristo, iibigin natin ang ating mga kaaway. Tsaka idalangin natin ang sa ating nagsisiusig. Sa tingin mo, nasa iglesia ka na tunay, ganun din ako. Nasa iglesia na ako na tunay. Kaya ayaw kong magtangi eh. Nilalabanan ko yung sarili ko na huwag magtangi eh. Kasi halos ang daming pa rin pinapaisip sa atin ng masama kapag gumagawa tayo ng mabuti. Kunyari may nagbigay ng food pack sa akin, dalaga. Wala naman pagpapaimbabaw, parang nakaisip ako ng masama, baka may gusto to sa akin kaya binibigyan ako ng food pack. Pero bilang mababa yung kaisipan, ay binigay niya yan sa akin kasi nag-aalala siya, ayaw niya ako magutom para ako ay para ako ay tawag dito, para ako ay magawa niya ng mabuti at saka maligtas siya. Kasi sa kalagayan ko na Kristiyano, na walang-wala talaga ako mga brothers and sisters. Kaya binibigyan nila ako ng pagkain tuwing tumadalo ng pagkakatipon. Tsaka naintindihan naman ng mga kapatid na ganun yung sakit ko. May sakit akong depression at ako ay nagluloks maxing para magustuhan ng mga tao. Kasi dati pangit ako mga brothers, ngayon na nag-improve na yung looks ko, na hindi ko actually nahihiya lang ako ipakita yung mukha ko kasi hindi pa talaga ako poging-pogi talaga, kaya araw-araw akong nagpo-post sa aking community tab kung ano yung progress ko ng looks maxing. At saka hindi ko pinag-iisipan ayokong pag-isipan ng masama yung mga kapatid kung bibigyan man nila ako ng food pack, maging dalaga man, kasi ayokong mag-isip ng masama, baka may gusto sa akin kaya ganun. Bilang sa mababa na kaisipan,
isipin ko na lang na ginawa niya yun para kay Kristo, okay? Para pakaingin ako kasi bilang lingkod ni Kristo, tumatanaw na utang-loob si Kristo sa paghukom na kung ako yun yung pinakain, ginawa niyo ito sa aking mga alagad. Ay, yun yung yung ginawa ninyo sa akin. Mababasa mo yan sa Mateo. Kaya, mga kapatid, kung may pagkakataon na inaamin ko sa sarili ko na parang parang may mga pagtatangi may mga ayaw tayong mga kapatid, ganun din ako eh. Kasi may na-encounter ako na kasama namin sa choir, tapos may sakit siyang bipolar, ako naman depression. Hindi lang siya masyado aware na merong spiritual na naglalaban, kaso nauunahan lang siya ng utak niya sa sakit niya. Kaya kaya galit, parang galit sa mundo, okay? Hindi ko siya pinapansin kasi kapag pinansin mo tapos kino-correct mo, lalong nagagalit, gano'n. Kaya ibang-iba ako sa kanya, may sakit akong depression pero meron pa rin, kinukuha ko pa rin yung criticism ng iba. Tapos willing akong magbago, okay? Hindi katulad ng kapatid na yun na parang hindi niya matanggap na gano'n siya. Hindi niya nare-realize na may sakit siya, kailangan niya maggamot. Tsaka gano'n din yung kapalaran ko, mga kapatid, kaya salamat sa Diyos, pinagpapahinuron pa ako ng mga kapatid, ginagawan ako ng mabuti. Okay lang mga kapatid, ayoko pong pag-isipan ng masama yung pong dalaga mga nagbibigay sa akin, sabihin sa akin, kumain ka na. Yun, para lang yun sa para sa yun, para magawan din ako ng mabuti kasi kasama ako sa mga kapatid na walang-wala, may sakit. Okay? Kasi ibigin ninyo yung lahat ng mga kapatid. Okay? Mababasa sa Mateo 5:45, upang kayo'y maging anak ng inyong Ama na nasa langit, na pinapasikat niya ang kanyang araw sa masama at mabubuti at pinapaulan sa mga ganap at hindi ganap. In order na maging anak tayo ng Diyos, pasikatin natin ang araw. Ibig sabihin, gumawa tayo ng mabuti sa ating mga kapatid para maging ganap tayo. Okay? Kasi yung Ama sa langit, pag-ibig eh. Si Kristo pag-ibig eh. Kaya dapat mag-ibigan din tayo, mga kapatid. At saka yun nga, dahil pinapaisip tayo ng masama ng mga demonyo, pinagbabahabahagi tayo. Ito naman, nagpapaalala ako na mag-ibigan tayo. Yun yung yung kailangan kong, yun yung yung mission ko sa video na ito. Kaya salamat sa Diyos sa mga ginagawa na ko ng mga kapatid, kasi ginagawa na ko ng mabuti ng mga kapatid, kasi alam nila na mahirap ako, may sakit na depression. Kaya bilang pagpapakababa, hindi ko sila pag-iisipan ng masama, okay? Kasi ngayon, nasa internet ang daming negative eh. Okay, lahat na lang ng gagawin mo palaging flirting eh. Yung mga masasamang isip, flirting daw yun kapag ginagawan mo sila ng mabuti. Pero yung totoo, kung may Kristiyano man dyan, ginagawan ka ng mabuti para maligtas siya. Ganon. Kaya, yung mga gawang mabuti, hinanda ng Diyos yan para tayo ay maligtas. Hebreo 11:40, nababasa yun sa Biblia na ipinaghanda ng Diyos ng lalong mabuting bagay tungkol sa atin upang sila'y wag maging sakdal ng bukod sa atin. Lahat ng gawang mabuti, hinahanda yan sa atin ng Diyos. Kaya, ibigin natin yung mga magkakapatid. May mga kapatid pa na, na mas walang-wala pa sa akin, maging realistic lang tayo, may mga mentally retarded, tsaka yung parang may sakit sa isip, kaya hindi niya kayang buhayin hindi niya kayang bumuhay, at saka siya lamang yung binubuhay, parang pabigat ba ganun. Dapat lalo nating ibigin yun, kasi tumanaw tayo ng awa. Kasi sa iglesia, aral yun eh, na maging maawain tayo eh. Kaya huwag tayong magtatanging ng tao porket mayaman o mahirap man yan, o kaya
pangit o pogi man yan, ano dapat pare-parehas lang yung trato natin. Huwag tayo magtatangi ng tao. Kasi sa kalagayan ko, alam ko naman na pangit ako. Huwag kayong mag-alala kasi alam ko naman na bating ako kaya ayoko maghanap ng asawa kasi kapag naghanap ako ng asawa, maa-annoyed kayo sa akin. Kasi alam ko naman na pangit ako kaya hindi kayo may bagay ng crush ko kaya parang ayaw ninyo kami magkatuluyan. Kaya may crush ako pero ayokong maging kami. Kasi may hirapan lang ako kasi may sakit akong depression. Ayokong maging kami kasi alam ko naman na pangit ako tapos may sakit akong depression, hindi ko kayang bumuhay ng pamilya. Kaya alam ko na po yung kapalaran ko mga kapatid. Kung bating man po ko, ipagpapasalamat ko yun sa Diyos dahil makakapaglingkod na ako sa Diyos ng malaya. Nobin po mga kapatid, salamat po sa inyong pagpapahinood sa akin. At loobin po sana gumaling din ako sa sakit kong depression. Kasi may sakit talaga yun eh. Kaya dapat lagi kong pagsanayan. Okay, kaya lamang ako may sakit kasi nung panahon na hindi pa ako kaanid sa MCGI, masamang tao ako eh. Nanonood ako ng mga kahalayan. Hanggang ngayon, kalaban ko yung kahalayan na yan eh. Kalaban ko yung sarili ko. Pati mga demonyo at buong mundo. Halos, ang dami ng kahalayan sa paligid. Gusto akong patayin ng kaaway. Pinapagkasala ako para mawalan ako ng pag-asa para hindi ako maligtas. Kasi alam ng demonyo na sa Diyos ako, kaya gusto kong magbago, kaya hadlangan ako. Papagawan pa rin ako ng masama. Alam ko naman sa sarili ko kaya ako nagkasakit ng depression dahil sa mga kasalanan na ginagawa ko kasi nakaka-depress kapag palagi ka na lang nanonood ng corn, okay, ng bold. Kaya salamat sa Diyos sa tingin ko binago niya yung puso ko, nabautismuhan ako sa apoy. Ngayon pinapuusig na ako ng mga demonyo. Kaya nagtiwala na yung Diyos sa akin na alam niya na sa kanya ako at kung magkasala man ako, papatawarin niya ako kasi sumasampalataya ako sa ating Panginoong Hesus. Tsaka naranasan ito ng halos karamihan ng Kristiyano sa panahon ng ng nangangaral si Kristo sa mga unang Kristiyano. Mababasa natin sa Hebreo 11:35 hanggang 40, tinanggap ng mga babae ang kanilang mga patay sa pamamagitan ng pagkabuhay na mag-uli at ang iba'y nangamatay sa hampas na hindi tinanggap ang kanilang katubusan upang kamtin nila ang lalong mabuting pagkabuhay na muli. Ang iba'y nagkaroon ng pagsubok, paglilibak at hinahampas o bukod dito'y dahil sa mga tanikala at bilangguan naman. Sila'y binabato, pinaglalagari, pinagtutukso, pinagpapatay sa mga tabak at sila'y nagsilakad mangparuot parito sa mga baluting tupa, kabing, sa mga salat at nangagpipighati at tinatalampalasanan. Nasa mga yaon na hindi karapat-dapat ang sanlibutan na nangangliligaw sa mga ilang sa mga kabundukan, sa mga yugid, mga longga, mga lupa. Lahat ng mga ito sila'y pinatotohanan dahil sa kanilang pananampalataya ay hindi kinanta ng pangako na hinanda ng Diyos na lalong mabuting bagay tungkol sa ating upang sila'y huwag maging sakdal bukod sa ating. Kaya ganito mga kapatid, yung mga Kristiyano nung una ay pinagtutukso, pinagbabato, pinaglalagari, pinapapatay sa tabak. Ganon din yung mangyayari sa atin na dito sa MCGI tayo pag-uusigin. Okay? Ganon kaya siguro ganon yung nararanasan ko kasi hindi ako taga dito eh. Dito sa sanlibutan eh. Tagalangit to. Gusto ko tagalangit ako. Kaya ayoko dito. Dito may mga tukso, may mga kamatayan sa paligid, mga sari-saring kasamaan, mga kahalayan. Gusto kong patayin ng kaaway dito, spiritually and physically, para hindi ako maligtas. Kasi ganun yung kaaway, pinipighati tayo mga Kristiyano. Kaya huwag sanang maging maging parang mabigat sa inyo na tumutulong pa rin sa mahirap kahit na na-annoyed kayo, hindi niyo gusto.
Sana wag mangyari sa atin mga kapatid na gano'n, na magtatangi tayo dahil sa itsura gano'n kahit mahirap o mayaman. Dapat ano, kasi lingkod ng Diyos yan, eh, Kristiyano, walang-wala, eh. Kaya ano, kailangan natin yung isa't isa para magtulungan sa ano namang nating mga problema dito sa mundo, eh. Kaya gano'n, tumitingin tayo sa mga bagay na hinaharap, tayong mga Kristiyano sa paraiso. Okey lang mawala na yung mga bagay dito, okey lang po maging bating ako, wala akong pake, okey mga kapatid. Okey lang po na walang-wala ako kasi gano'n din yung unang Kristiyano, pati nga si Kristo gano'n, eh. Mahirap din ang ating Panginoong Jesucristo, eh, karpentero lamang, eh. Kaya ano, nabuhay siya ng kontentong buhay. Gano'n din tayo mga Kristiyano, makontento tayo kung ano man yung kaloob sa atin. Ako naman nakaloob sa akin na maging YouTuber, na mga na magsalita ng natutunan ko kay Brother Eli tsaka kay Kuya Daniel. Kahit na inuusig ako dito spiritually, pati physically na ang dami kong kaaway, eh. Yung sarili ko, yung mga demonyo at buong mundo. Okay? Kaya salamat sa Diyos, patawarin niyo po ako minsan pa kung sa mga video ko halos minsan may mga video ko na halos nawawala sa sarili. Ano lang yun, hindi ko pina-private para maging transparency sa inyo bilang pagpapakumbaba na nagkakamali din po ako mga kapatid. Kaya wag sana akong ma-turn off sa inyo kundi unawain niyo po ako. Kaya salamat sa Diyos ako'y mahirap walang anuman. Kasi kapag mayaman ako, o kaya pogi ako, baka nga magpalalo ako, eh. Baka nga hindi na ako makaanib sa MCGI kung kung pogi tsaka mayaman ako, eh. Kaya salamat sa Diyos, pinaranas niya sa akin yung kahirapan, yung ma-depress ako, tapos pangit ako para para magpakumbaba ako na hindi lahat ng bagay makukuha mo, kundi lahat ng bagay ay galing sa Diyos at kalooban ng Diyos. Nilikha kang pangit, makontento ka. Sa kalagayan ko, pangit talaga kahit na ano pang gawin kong looks maxi. Pangit talaga ako kaya nakapokus ako sa bagay na spiritual. At saka kahit na walang asawa kasi ganun, eh. Kaya lang naman ako gustong mag-asawa kasi may kahalayan ako na kailangan ko talaga ng asawa, eh. Pero bilang pagpapakumbaba, hindi na ako maghahanap. Sa Diyos na lang, ang Diyos na lang ang kusang magbigay. Tanggapin ko na kung pangit ba yan o maganda. Okay? Okay sana kung maganda, kaso wala, hindi ako gusto ng maganda, eh. Gusto ng maganda kasing ganda niya, eh, kasing pogi niya, eh. Kaya bilang pagpapakumbaba, tatanggapin ko na rin kung sino man nagkakagusto sa akin. Tsaka patawaran niyo po ako minsan pa, parang palabas sa mga sis masyado ko mahalay. Kaya ganun talaga kasi yung mata ko nagkakasala talaga. Pag nakita ko ng maganda, parang tinutokso ko ng demonyo, ligawan mo, eh sa kalagayan ko pangit naman ako, eh, wala naman akong pera. Kaya hindi na, nagpapakumbaba na lang ako, di ko na lang hayaan ko na lang sila mapunta sa iba, magustuhan nila kung sinong magustuhan nila. Okay lang mapunta yung crush ko sa iba kasi alam ko naman na ganun yung kapalaran ko, pangit ako, eh. Kaya ganun din yung kaya sana marirealize nyo rin to pag nasa iglesia ka, parang meron kang kapayapaan sa puso na kahit mawala man ang lahat, basta't may Diyos ka, ano, kumpleto na yun, eh. Okay? Kung may Kristo ka, kumpleto ka na, eh. Kontento ka na sa buhay, eh. Kasi meron kang kapayapaan. Kasi may ganun, eh. May tanda-tanda na naghahanap pa ng asawa, parang na-annoyed ka. Parang ganun. Kaya ayokong maging ganun sa mata ng mga kapatid. Kaya bilang pagpapakumbaba, kahit nasabihan pa nila akong pogi, tinatanggi ko, eh, pangit talaga ako, eh, ganun, eh.
Kaya tanggap ko na yung katotohanan na na-blackpilled ako na sa katotohanan na ano na talagang dito sa sanlibutan may pagtatangi. Sana wag naman mangyari dito sa iglesia na magtangi tayo mga kapatid. Kaya kahit nga kung sa sarili ko, kalaban ko sarili ko eh, may mga kapatid din ako na naa-annoyed na ganun yung kapalaran na naghahanap ng asawa, ang tanda-tanda na. Na-annoyed ako eh, parang lalabas, ginagawa ko rin yung ganun pero bilang mababa yung kaisipan, wag na ako maghahanap ng asawa, okay? Tsaka ganito mga kapatid, gusto ko nang maglingkod sa Diyos, okay? It's over for me. Pero hindi ako over sa Diyos. Hindi. But for God, it's not. Okay? Marahil over man ako, o it's over na sa akin na walang babae magkagusto sa akin, basta't andiyan si Kristo, yung Diyos na sa puso ko, kumpleto na ako mga brothers. Kaya tanggap ko na yung kapalaran ko na kung maging bating man ako. Kaya lagi kong panalangin sa Diyos, sana matanggap ko paunti-unti na maging bating po ako, magkaloob po kayo ng ng aral na matanggap ko. Tsaka loobin po mga kapatid, siguro itapik ko yung aral tungkol sa bating na pinangaral ni Brother Eli. Actually, napanood ko kanina tungkol sa mga bagay ng pag-aasawa. Kasi kapag nag-asawa ka, maraming tukso kapag nag-asawa ka. Tapos yung asawa, yung kinakalabit ni Satanas para mangalon niya, ganun, gumawa ng masama. Kasi once na may asawa ka na, susumakit ka na sa mga bagay na sanlibutan. Tsaka yung asawa na dinaya ng diablo si Eva tapos nagkasala si Adan. Dahil sa asawa, nakapasok dito yung kasalanan dito sa sanlibutan eh, dahil sa pagsalangsang ni Adan eh. Kasi mahal ni Adan si Eva kaya pinagbigyan yung gusto ni Eva kaya yun, kaya bilang Kristiyano, okay na lang sa'yo maging single. Basta't makasunod ka ng buo sa Diyos. Okay? Kasi may mga mag-asawa na may karanasan na eh. Kaya parang, gusto na ng lahat ng lalaki matikman eh. Ganon din yung lalaki once na may karanasan na. Gusto niya lahat ng babae matikman mo. Kaya may mga masasamang mata din yung mga mag-asawa eh. Kaya salamat sa Diyos, virgin ako. Kaya hindi ako na yung mata ko hindi virgin kasi nakakapanood ako ng mahali pero yung katawan ko hindi. Virgin pa rin ako kaya sa tingin ko makakapagbanal ako sa ganung paraan. Posible yun mga kapatid na wala na talagang maisip na masama kaya pinagsasanayan ko yung mabuting puso na pinagsasanayan ko ng mabuting puso at ang Diyos ang nagbibigay nun ng mabuting puso. Kaya napapractice pa rin ako. Kaya ganun, sa tingin mo it's over ba na magiging matandang binata na ako? Nasabihin ko pa rin hindi over. Okay? Kasi Diyos naman ang nagkakaloob ng asawa, bahay at mga kayamanan ay minamana sa magulang, ngunit ang mabait na asawa ay kaloob ng Diyos. Kaya ayokong hanapin. Diyos ang magkakaloob niyan. Okay? Kaya nilalagay ko lang sarili ko sa lugar kasi alam ko naman na pangit ako kaya ayokong maghanap ng asawa. Hinahayaan ko na lang na sila yung magkagusto sa akin. Bahala na sila, okay? Kaya humihingi po ako ng tawad kung may mga kapatid man akong hindi pinapansin kasi ayaw ko. Naiirita ako. Kasi naghahanap ng asawa, okay? Gusto nila ako, kaya na-annoyed ako. Sa totoo, nag-looks maxing ako kaya nagustuhan ako ng mga tao eh. Pero hindi ko naman sinasabi na poging-pogi ako kasi kahit pogi na ako, may insecurities pa rin ako eh. Natatakot pa rin akong makipag-usap sa babae. Kaya sana wag naman ma-turn off sa akin yung mga babae kasi parehas lang tayo, tao kagaya ko. Tao rin ako nagkakagusto kagaya niyo mga kapatid. Kaya tinitiis ko mga kapatid alang-alang sa pagsunod kay Kristo. Kaya
Ewan ko ba, sa sobrang baba ng tingin ko sa sarili ko kahit na kino-compliment nila ako na pogi, iniisip ko pa rin na pangit ako, eh. Kaya ano, hanggang dito na lang mga bros. Sa tingin ko, it's over na para sa akin, pero sa Diyos hindi pa. It's not over for God, okay? So looks max to your potential. It's not over. God will provide and more videos to come one at a time if God willing. And see you in the next video.